Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Ang 5 dahilan kung bakit ang Mission Souls ang napiling mag-front act sa concert ng maalamat na rock icon legend band na Steelheart na kumanta ng mga sikat na awitin nung 90s kagaya ng She's Gone. Can't Stop Me Loving You at iba pa. Bakit ang Mission Souls nga ang napili nila para sa February 8, 2025 para mag-front act sa kanilang concert kahit nga alam natin na ang MS ay road to 100k pa lamang? Yan ang pagkukwentuhan natin ngayon mga kakwento. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong subscribe dito sa ating channel at sa ating FB page bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento natin ngayon. Maraming salamat. Ngayon, konting recap lang muna tayo kung sino ba ang Steelheart mga kakwento. Ang Steelheart ay unang nabuo bilang bandang Red Alert kasama sina James Ward, bass, Chris Rosola, lead guitar, Jack Wilkinson, drums, at Miljenko Matievich, vocals. Sumali si Frank Di Costanzo bilang rhythm, guitarist at si John Fowler ang pumalit kay Jack Wilkinson. Pagkatapos lumipat sa LA, nagdesisyon ng banda na palitan ang pangalan nila sa Steelheart. Ang debut album nila, Steelheart, ay inilabas noong May 10, 1990 at umabot sa top 40 sa Billboard 200. Ang pangalawang album na Tangled in Rains ay inilabas noong 1992 at umabot sa 144 sa Billboard charts. Ang kantang Mama Don't You Cry ay naging #1 sa maraming bansa sa silangang Asya at nagkaroon sila ng Asian Tour noong September 1992. Sa pagtatapos ng kanilang Asian Tour, habang tumutugtog sa Denver, Colorado, nagkaroon ng aksidente si Matijevic na nagresulta sa mga malubhang pinsala. Noong 1996, bumalik ang Steelheart na may bagong lineup kasama sina Kenny Kanowski, gitarista, Vincent Melee, bassist, at Alex Makarovich, drummer. Ang album na Wait ay inilabas ngunit hindi gaanong nagtagumpay sa US. Ang kantang We All Die Young ay itinampok sa pelikulang Rockstar. Noong 2006, inilabas ang EP na Just a Taste at noong 2016, tumugtog sila sa Rockingham Festival sa UK. Noong 2017, inilabas ang album na Through Worlds of Stardust at ang live album na Rock and Milan noong 2018. Bakit nga ba ang Mission Souls ang napili nila? Ito ang 5 dahilan kung meron man akong hindi nasama dito mga kakwento ay mamaya ay ikomento nyo ito at pag-usapan natin. Halika at simulan na natin. Una sa lahat dito, ang MS ay kagayangan nila ng genre. It's my life, it's now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. My heart is like an open highway. I just wanna live while I'm alive. 'Cause it's my life. Pangalawa, dahil nga talagang napabilib ng Mission Souls ang libo-libo na manunood sa mundo ng metal rock kagaya na lamang ng mga guitar riff ni Nisha. Pangatlo, ang kanilang karanasan mag-perform sa stage at mag-entertain ng live audience.
Pang-apat, ang kanilang confidence at sa harap ng maraming tao ay kayang-kaya nila tumugtog ng walang halong kaba. Panglima, dahil nga napagharian ng Mission Souls, ang pagiging kasalukuyang rock band sa lugar ng Cebu dahil dito nga rin gaganapin ang concert ng bandang Steelheart. Hello, my friends. It's me, Matir Steelheart. I just want to invite you to the show in Cebu, February 8th, live. Don't miss it. See you there. Love you. Bye. Bagamat hindi man sila, 700k subscribers sa ngayon Masasabi nga natin ang future ng family band na ito. Patuloy ang kanilang pagsisikap kahit nga may mangilan, ang ilan na bumabatikos. O kumukutya sa kanila ay patuloy lamang sila sa pagiging positibo. Dahil nga sa kanilang unting-unting pagsikat, ay naihahambing sila sa ibang naunang mga family band. Ngunit para sa usapin na nga na ito ay masasabi ko na ang Mission Souls ay wala pang katulad ang ngayon na metal rock ay kaya nilang tugtugin ng isang buong pamilya at panigurado ako na malayo ang kanilang mararating mga kakwento. Ikaw ba kakwento, isa ka ba sa tagahanga nila? O isa sa mga bitter na hindi matanggap ang kanilang unti-unti na pagsikat o pagangat? Tara at pag-usapan natin yan sa comment section mga kakwento. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong subscribe dito sa ating channel at sa ating FB page bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento natin ngayon. Maraming salamat. At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli ito ang Kanta Kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino.